wala na pong patumpik-tumpik, ilahad na natin sa Diyos ang ating hibik para sa ating bayan at tatawagin ko na po Reverendo Dr. Federico Villanueva. Salamat, Dr. Maricel. At magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Salamat, Father Randy, sa pag-welcome sa amin, no? Dito mula sa Catholic Biblical Association of the Philippines. No? Ngayong gabi po, ang ating pong tema ay pagbubulay-bulayan natin ang patungkol sa hibik. No? Hibik sa bayan at hibik sa Diyos. Medyo malalim po yung salitang hibik. Ano po? Nakakalungkot lang kasi halos hindi na ginagamit itong salitang ito, yung hibik. Pero alam niyo po ba na napakayaman ng kasaysayan ng salitang hibik? Noong panahon po ni Bonifacio at bukas po ay alalahanin natin ang kanyang kapanganakan. Ngayon po ang besperas ng araw ni Andres Bonifacio, may 3 pong nakilalang isinulat na tinawag na hibik. Ang una po ay pinamagatang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya na isinulat po ni Hermenegildo Flores. Siguro ninuno po ito ni Father Randy, no? Si Hermenegildo Flores, hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Ang pangalawa naman po ay tinawag na sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Kaya ito pong unang dalawa ay sagutang hibik. Yung sagot ay isinulat naman po ni Marcelo del Pilar. At ito pong sagutang hibik na ito ang ginamit po na tuntungan ni Bonifacio para isulat ang kanyang hibik na pinamagatan naman niyang katapusang hibik. Okay? Mas matindi po yung pangatlong yun. Katapusang hibik. Kaya 3 po yan. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng hibik? At kailangan ko po itong talakayin dahil sabi ko nga, bihira na itong gamitin ngayon. Mas sikat pa nga yung salitang Ingles na lament. Pero actually, mas mayaman yung salitang hibik. At yun ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano? May 4 po ako na ibabahagi sa inyo na naging pakahulugan ng hibik sa pagdaloy ng kasaysayan. Unang-una po, ang hibik ay nangangahulugan ng pag-iyak, hinagpis. No? Sa mga lumang diksyonaryo po, halimbawa kina Noceda, ito po ay tumutukoy sa pag-iyak ng bata. Pero hindi lang po ito basta pag-iyak. May kasama po itong pagkilos, no? Yung tinatawag natin na higbi. Yung higbi po, ito po yung isang pag-iyak na paputol-putol. Mga ganun-ganun ka. Nanginginig, no, yung bata, tapos pati labi niya, no? Kaya minsan wala nang luha, nagpapatuloy pa rin yung paghigbi. Ka-related po yan. Higbi, pag-iyak. At saan po ba madalas naririnig po ang mga pag-iyak? Saan nyo naririnig ang maraming mga pag-iyak? Hindi lang ng bata. Saan po? Sa burol. Di ba? Sa lamayan. Maaari nating sabihin na ang hibik ay ipinanganak sa bahay ng pagluluksa. Napakarami nating mga tradisyon ng pag-iyak. Ang tawag din po dyan, halimbawa sa mga Ilocano, ay dungaw. Sa mga Tagalog naman ay pananambitan. Lahat po yan, tradisyon po yan ng pag-iyak na nasa sa atin na bago pa dumating ang mga Kastila. Na gayon na lamang ang ka-impluensya ng mga pag-iyak na to na nung isinulat po yung Mahal na Pasyon noong 1703, ginamit po ang pananambitan. Naalala niyo po yung pananambitan ng Mahal na Ina? Nung sinasalubong niya na po si Jesus, no? Kaya ang hibik ay naging bahagi na ng simbahan, no? Sa pamamagitan ng pananambitan ng Mahal na Ina. Sa pananambitan ng Mahal na Ina, pumasok ang hibik
sa simbahan mula sa bahay ng pagluluksa. At dito sa pasyon, hindi lamang naging paghihinagpis ang hibik, ito rin ay naging isang hibik sa Diyos, naging dasal. Sa gardin ng Gethsemane, nung si Jesus po ay hirap na hirap, siya po ay humibik, dumaing sa kanyang Ama. Ang sabi niya, Ama kong Panginoon ko, ako'y pakinggan mo nitong panalangin ko na tumatawag sa iyo. Mahal na pasyon po yan. No? Ito po yung pangalawang kahulugan ng hibik, pagdaing. Ang hibik po ay pagdaing, pagluhog, pagsusumamo, pagmamakaawa. Alam niyo, dumadaing po tayo kapag sobra na yung sakit, di ba? Pag sobra na yung hirap. Kaya dito si Jesus, ang sabi po niya sa Gethsemane, masakit ang aking damdam. Malalim po yung Tagalog po ni Aquino de Belen, no? Sa dalit at pagkamatay, darating sa aking buhay. Doon sa sagutang hibig ni Flores at saka ni Del Pilar, isa sa pangunahing pakahulugan ng hibig ay pagdaing. Dumadaing ang Pilipinas kasi kawawang-kawawa, inapi. Bilang sakop ng inang Espanya, sadyang mababa ang kanyang kalalagayan, sobrang hirap at sakit ang lagi naranasan ng mga Pilipino noon. At ito yung tema ng sagutang hibig. Ang masakit po, nung panahon po ng mga Kastila, sa halip na dinggin yung daing, ang itinugon ng mga mapang-abusong Kastila ay panay kasakit-sakit. Panay kaparusahan. Kaya't ang hibig naging hinanakit. Yan ay ikatlong kahulugan ng hibig. Mula hinaing, mula hinagpis, naging hinanakit. At sa katapusang hibig ni Bonifacio, doon mararamdaman mo yung pagbubuhos niya ng hinanakit. Babasahin ko po yung dalawang stanza sa katapusang hibig ni Bonifacio. No? Total, bukas na po yung kaarawan niya. No? Sabi niya rito, sa kapwa inay, wala kang kaparis. Ang layaw ng anak, dalit at pasakit. Pag nagpapatira pang sa'yo'y humibig, lunas na gamot mo ay kasakit-sakit. Grabe, no? Kung kailan humihibig, doon naman lalong pinaparusahan. Gapusing mahigpit ang mga Tagalog. Hinain sa sikad, kulata at suntok. Makinahit-ibiting parang isang hayop. Ito pagkaina ang iyong pag-irop, ang kinakausap niya po rito, yung inang Espanya, no? Nagtatanong siya. At dahil hindi dininig yung hibik, yan ang dahilan kung bakit naghimaksik sina Bonifacio. Kaya ano po ang hibik? 4 po. Hinagpis, hinaing, mga daing, hinanakit, at himaksik. Ang dami po niya ngayon. Unang-una yung hinagpis. Hinagpis ng mga naulila at nabalo dahil pinatay ang kanilang mga mahal sa buhay sa war on drugs. Di ba? Hinagpis ng mga namatayan at nasalanta sa lindol at sa bagyo sa Cebu dahil kinurap yung perang sana'y ginamit upang maprotektahan ang mga mamamayan. Ayun, marami pong nalunod, no? Namatay. Ang dami rin pong hinaing ngayon. Babanggit lang po ako ng isa. Yung hinaing po ng mga magsasaka natin. Ang isinisigaw nila, hindi namin kailangan yung ayuda. No? Ang kailangan namin yung tamang presyo. Yung presyong tama. Masyadong mababa kasi yung kanilang presyo sa kanila at ang mamahal na mga kanilang mga pataba. No? Ang dami rin po naghihinanakit ngayon. Yung mga nagbabanat ka na ng buto, no? Sa katatrabaho. Tapos yung buwis na kukunin sa'yo, gagamitin pa ng mga nepo babies para sa kanilang luho. Yung nagnakaw ng isang dilatang corned beef na 189 pesos, ikinulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hanggang ngayon nasaan? No? Malaya pong nagliliwaliw sa kung saan-saan. At kung sino pa po yung nagpuprotesta dahil sa korupsyon, laban sa korupsyon,
yun pa po ang kinukulong. Pero yung mga nagpayaman sa korupsyon, malaya po nagliliwaliw kung saan-saan. Alam niyo po, mapanganib po ang mga hibik sapagkat pag hindi mo pinakinggan ang hibik, nagiging himagsik. Yan po ang isang aral ng hibik, no? Ang hibik po ay hindi lamang basta-basta po yung pag-iyak, hindi lamang po yung pagdaing. Ang hibik po ay makapangyarihan. Sa katunayan, hibik ang ginamit ni Bonifacio upang pukawin ang damdamin ng mga anak ng bayan. Ang hibik po ay makapangyarihan dahil ang hibik ay nagsasabi na hindi na tama ang nangyayari. Ang hibik po ay siyang gumugulo sa kapanatagan ng daigdig. Gaya na sinabi ni Bonifacio sa kanyang ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang sabi niya, ngayon wala nang may tuturing na kapanatagan sa ating pamayanan. Ngayon lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing at pananambitan. Nakaka-disturb po yung mga pananambitan na yan sa kapagdaing. Kaya ayaw po ng mga nasa kapangyarihan ang hibik. Gusto po nang i-maintain nila lagi yung status quo. No? Ayaw nila may makitang problema. Gusto niya, laging gusto ko happy ka. Okay? Gusto nila, pwede ka mag-rally pero huwag ka magalit. Pwede ba yun? No? Gusto ka behave. No? Resilient daw ang Pilipino. Yan. Pero po, hindi na pwede may kakaila. Marami na po dumadaing. Ang ating mga kababayan ay humihibik na. Maraming hinaing. May dalawa pong dinadaingan kapag tayo po ay nasa panahon ng kagipitan. Una, dumadaing tayo sa nasa kapangyarihan. Katulad ni sa unang dalawang tula, no? Ni Flores at Del Pilar. Dumadaing sa inang Espanya. Pero paano po kung ang mga nasa kapangyarihan ay wala namang magagawa dahil kaisa sila naman kurap? Saan ka lalapit? Sa pangalawa, sa Diyos. Ang hibik po ay isa rin pong dasal. Gaya ng pinakita ko sa iyo kanina, mismong si Kristo dumaing, humibik sa Diyos doon sa Gethsemane. Si Bonifacio po, nung sila po'y nakikipaglaban na sa mga Kastila, siya rin po ay humibig sa Diyos. Doon sa kanyang tula na tinawag na tapunan ng lingap, ganito po ang sabi niya. Sabi niya, by the way po, isa sa mga mark ng hibik, yung sigaw na ay. Di ba sa mga patay? No? Ginagamit din po yan sa mga dumaw. Ang sabi ni Bonifacio, ang lingap mo po, nanunungong langit, Diyos na poon ko'y huwag ipagkait sa mga anak mong napatatangkilik nang huwag namang lumagos sa masamang hilig. At sabi pa niya, kupkupin mo naman, ituro ang landas. Mararamdaman niyo doon sa salitang naman yung parang pagko-complain ni Bonifacio. Tulungan mo naman kami, yung hirap na kami. Sabi niya, ituro ang landas ng katahimikan at magandang palad, kaluluwa namin ng di mapahamak. At sa kalagitnaan po ng himagsikan habang mga Pilipino ay naharap po sa makapangyarihang Kastila, walang sapat na armas, mahina, humibig sa Diyos si Emilio Jacinto. At ang sinagaw niya ay ganito, makapangyarihang kanan mo ikilos! O Diyos, sabi niya, papamilansingin ang kalis ng puot. Dito, ang inihiling ni Jacinto ay parusahan, wasakin, tirisin ang mga Kastila mapagsamantala. Kapareho po ito na tinatawag natin na imprecatory prayer sa Bible. Ito po yung mga panalangin na humihiling na hatulan ng Diyos, no? Parusahan ng Diyos ang masama. At marami po ito sa Bible. Halimbawa po sa awit 10, ang sabi po ni David, baliin mo ang braso ng masama, wasakin mo sila. O kaya sa awit 109, ganito po ang prayer, paglinitis na siya sa ICC, wala pala yung ICC, no? Lumabas sanang guilty siya. Kasama po yan sa Bible. Ito po. Ang sabi pa niya rito, ang hibik, ang sabi pa niya,
Sa panahong ito, sabi niya, maging bilang na sana ang mga araw niya at agawin ng iba ang trabaho niya. Maulila sana ang mga anak niya at ang asawa niya maging byuda. Sabi naman siguro ng mga ibang mga tao, sobra naman yung prayer na yan. At yung iba hindi na mag-a-agree, di ba? Parang, di ba ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, di ba? Pero mga kapatid, tandaan po natin, opo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din po siya ng katarungan. At ang sabi po ng Biblia sa Romans 12:9, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Paano po natin masasabing iniibig natin ang mabuti kung hinahayaan lamang natin ang masama? Kung hindi tayo nasusukla sa masama. Nang humibig si Jacinto sa Diyos na makapangyarihang kamay mo ikilos, papamalisigin ang kalis ng puot, ito po ay dahil napupuot po si Jacinto sa mga malulupit at mapagsamantala mga Kastila at dahil minamahal niya ang kanyang bayan. Ang panganalangin ni Jacinto ay kinote niya mismo mula kay Balagtas sa Florante at Laura. Alam niyo po, ang Florante at Laura ay puno po ng mga hipik. Bihira po nating basahin po yan. Pero nung high school, naalala ko pa po yan, hindi ko naiintindihan. Binabasa ko po yan. Subalit, ang Florante at Laura pala, sa pinakauna, may hibik na sa langit. Kung mabasahin niyo po mabuti, sabi niya po roon sa una, mahiganting langit, bangis mo'y nasaan? Ngayoy naniniig sa pagkagulaylay, bagoy ang bandila ng lalong kasamaan, sa reynong Albanya'y iwinawagayway. Nagtatanong, humihibik, nagtatanong ng bakit, no? Bakit hinahayaan ng langit? Bakit walang ginagawa ang Diyos? Samantalang yung mga masasama, nagpapakasawa na sa kayamanan, inaapi, ninanakaw, pinagsasamantalahan, mayroon pa bang Diyos? Sumisigaw siya. Kaya nagsabi niya, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan ng siyang nangyayaring hari. Yun po yung sikat na linya. Pero bago niya po nasabi yun, pumipig muna siya sa Diyos eh. Madalas binabagit lang yun, sa loob at labas. Kaya siya humihibig sa Diyos kasi sawing-sawi na po ang bayan. Magkasama po ang hibig sa bayan sa hibig sa Diyos. Ang panalangin po ni Jacinto ay isang pagsusumbong sa Diyos kasi wala na silang malapitan. Di po ba sa pagsusumbong may tatlong involved? Unang-una, kaya ka nagsisumbong kasi may bullying, di ba? At usually yung bullying, malaki, masama, salbahe, di ba? Pangalawa, mayroong binubuli, kawawa, usually bata, walang kapangyarihan. Pero pangatlo, mayroong pang isa, may pinagsusumbungan. Ganda? Okay? At dito po, ang bully ay ang mga mapang-aping Kastila. Ang mga Pilipino po na walang armas, may hina sila po ang pinubuli. Kanino po sila nagsusumbong? Sa langit. Sa Diyos. Kaya sinasabi nila, mahiganting langit, sabi bangis mo'y nasaan, makapangyarihang kanan mo'y ikilos, papamaylansikin ang kalis ng puot. Sa panahon po natin ngayon, ang hirap po, di ba? Kasi, ano naman magagawa natin? Sa totoo lang po, yung mga kurap, lagi namang lusot yan dahil pati yung mga hukuman natin, kaya nilang laruin. Marami silang pera para pambayad sa mga magagaling na abogado at ang mga magagaling na abogado na yan din ang nagtatanggol sa masasamang mga tao. Kasi po yung mga masamang tao na yan, yun ang maraming pera. So saan ka pupunta? Kanino? Hawak na nila lahat ng kapangyarihan. Kaya may humihibig sa Diyos. At kung ako po tatanungin nyo, no, ito po rin ang prayer ko, no? Naibagsak sila ng Diyos. Naguluhin sila. Na kapag naglalakad sila, sana madapa sila. Kapag kumakain sila, sana mabulunan sila. Kapag natutulog sila, sana mangungutot sila. Ngunit sana muli silang magising upang kanilang harapin ang galit ng taong bayan at ang puot ng Diyos ng pagmahal sa mga dukha at tagapagtanggol ng mga inaapi. Ito po ang dasal na dapat ipinagdadasal ng mga nabalo sa war on drugs. Ito po dapat ang dasal ng mga tao wala nang malapitan.
Maaaring sabihin natin, masyado na bang malupit ang panalangin yan? Ngunit mismo ang Diyos ang nagsabi sa Exodus 22, pakinggan niyo po ito. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila, sabi ng Diyos. Kapag inapi niyo sila at dumaing sa akin, humibig sa akin, tiyak napapakinggan ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin, sa gayo'y mabibiyaw na rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Yan po ang sabi sa Exodus 22:22-24. Kapag tayo nagdadasal lang ganito na parusahan niyo yung mga masamang tao na yan, hindi po natin sinasalungat ang kalooban ng Diyos. Ang problema kasi, ang mga tinuturo natin laging prayer sa simbahan, panay mababait. Kaya gustong-gusto tayo na makurap. Kasi kahit kurap na sila ng kurap, Diyos ko, pagpalain mo sila, kaawaan mo sila. Tapos na po yun. Sobra na po pinarurusahan ng ating bayan. Ngunit hindi lang ho itong panalangin ang hibig. Dahil hindi tayo makakapanalangin ng ganitong hibig at imprecatory prayer kung hindi tayo nagmamalasakit para sa ating bayan. Kaya't kasama ng hibig sa bayan, ang hibig sa Diyos. Huwag tayong tumahimik, tayo'y humibig, tumangis tayo sa mga tumatangis, isigaw natin ang hinaing ng mga magsasaka, bigyang tinig ang mga hinanakit ng mga kababayan nating pinatay, ang mahal sa buhay sa gera